Akin pong binabati lahat ng mga nanonood sa ating program ngayon sa Facebook, sa YouTube, sa kanilang mga tahanan. Dahil tayo po ay pinapanood hindi lang dito sa lugar na ito, kundi sa iba't ibang lugar. Meron po tayong mga grupo o mga follower sa page ng pag-aralan natin. Naabang-abangan nila lagi po yan, mga kapatid. So, akala natin siguro tayo-tayo lang dito, no? Pero napakarami po nating mga kasamang nanonood sa mga oras na ito. Kaya pinasalamatan natin na binigyan nila tayo ng pagkakataon na makarating sa kanilang mga tahanan. At siyempre po, nagpapasalamat ako sa ating mga regular attendees po natin na kayo po ay, alam ko, nakikinabang, kaya kayo po ay bumalik. Pagpalain po nawa tayo ng Panginoon sa gabing ito sa panibagong paksa na ating pong tatalakayin. Dito pa rin po tayo sa serye ng Revelation of Hope. Particular na pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, ay kapahayagan ng malaking sorpresa. Maganda ba kapag mayroong sinasabi ang ating mahal sa buhay, asawa, anak, or magulang? O, anak, mayroon akong sorpresa sa iyo. Di ba masarap sa pakiramdam, yung ganon? Wag lang yung pangit na sorpresa na nakakasira ng emosyon at nakakapagbigay ng kalungkutan sa atin. So ngayong gabi, mga kapatid, ito yung ating pag-aaralan. No? Meron pong isang tinatawag na invitation sa pamamagitan ng space tourism. Ano itong space tourism? Ang space tourism po ay kumbaga isa itong naitala sa kasaysayan na mayroong mga taong nangarap na maglakbay sa kalawakan. Pinopromote nila itong bagay na ito at marami ang nagka-interest. Meron po silang tinatawag na price rules. Maglalakbay sila ng 62 miles patungo sa outer space. At ang pinaka-premyo nito ay ito lamang. Makakabalik silang ligtas at safe ang kanilang kalusugan. Ito po ay nai-record, mga kapatid. Pagkatapos nagkaroon din ng panukala na after 14 days, ang sabi nila ay babalik din yung sasakyan na yon, kung makakabalik at makaka-uwing matagumpay, after 14 days, babalik uli. Yun din mismong sasakyan na yon. Pero walang ibang gagamitin na anuman, maliban sa mga bagay na nandoon sa kanilang entrance, sa office mismo. So, marami po ang nagkaroon ng na-curious, napukaw ang kanilang, nakuha ang kanilang interest tungkol sa bagay na ito. In fact, mga kapatid, meron pong naitala sa mga magazine na yung spaceship na yan ay nagkaroon din ng mas malaking panukala sa katauhan po ni Brian Benny na ang kanya namang alok ay 69 miles. Mas mataas ng 7 miles kay dun sa 62 na unang plinano. No? Pero this time ay medyo maganda dahil mayroon pong ang magiging successful at makakabalik at mananalo dito ay magkakaroon ng premyo na $10 million. Ang laking pera nun. Ang mga mayayaman sa US, mga kapatid, ay gumastos po sila at tinatayang umabot po ng $20 million. Lalo na po itong isang billionaire, si Paul Allen. Siya po ay co-founder ng Microsoft Corporation. Gumastos po siya ng $20 million para lang ma-experience at manalo ng 10 million. Lugi pa, no? So, ang tanong siguro, ano ang nag-udyok sa kanila na gumastos ng napakalaki at sumali dito sa
proyektong ito? Ano ang naiisip po natin na mabigat na dahilan? Ba't nila ginagawa ito? Yung space tourism na tinatawag. Kaya ito po ay nakatala sa kasaysayan, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil imaginein mo nga naman, ayon dito sa record, sa history, may mga taong nagkaroon ng interest at bumisita doon sa space station, doon sa Russia. Tapos ay nakita ho nila, kumbaga marami doon ang nagsanib pwersa na bakit hindi natin ito pagbutihin. Kaya nga sabi po, ay nagkaroon sila ng malaking plano, panukala, na ang California, Oklahoma, New Mexico, Florida, Virginia, Alaska, ay gawin po nila itong parang, kumbaga sa ating eroplano ay airport, no? Maglalagay sila doon. Kasi nakita ho nila na maganda ito, parang kakaiba. Alam nyo, ang tao mahilig sa pagiging unique, no? Kakaiba, hindi yung palagi na lang na naririnig. Ganon yung ugali ng tao. Ang isang bagay lamang kung bakit nila ginagawa ito, para mag-enjoy po sila sa kanilang makikita. To enjoy the view. No? Kaya nga yung Palawan ay naging tourist spot at maraming mga lugar pala sa Coron, sa El Nido, dahil ang mga tao ay mahilig at nagiging masaya sila sa pamamagitan ng kanilang mga nakikitang magagandang mga lugar. Na-imagine din po nila, paano kaya kung doon sa outer space ay maglaro sila ng badminton. Alam naman natin yung zero gravity doon. Pag sinabing zero gravity, pag tumalong ka, mabilis papunta mo ron. Tapos ikaw ay nakahang. Ano? So pag pinalo mo yung bola, ang bilis nun, ang layo ng mararating. Tapos pagdating sa dulo, parang na lang siyang nakalutang. Ang sarap siguro mag-basketball. Yun yung mga naglumidikot sa isipan ng mga tao. Lalo na siguro pag pinalo mo yung bola ng golf, anong layo? Siguro patamaan mo yung isang planeta sa layo ng mararating. So, bakit ko binabanggit ito, mga kapatid? Ito ho ba yung ating topic? Meron pong kinalaman dyan yung ating paksa ngayon. Isa pong invitation na maglakbay po tayo na siguradong wala tayong magiging problema. Ang kasama natin ay ang ating Panginoon. Na-imagine nyo po ba yung pangako na pag-aralan natin ng mga nakaraang gabi? Na yung mga tapat ay dadalhin doon sa langit. Nako, walang sasakyan. Walang binatbatho ang mga mulawin at mga rabena na lumilipad. Ang mga maliligtas ay lulutang sasalubong sa Panginoon at kasama ng mga anghel, papailan lang patungo sa bayang inihanda ng Panginoon sa atin. Ngayon, sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay ating bubuklatin muli ang mga pahina nito. At titingnan ho natin kung paano kaganda ang paglalakbay o ipinahayag ng Panginoon. Kaya lang, bago mangyari yon, ay mag-aaral muli tayo ng simbolo para maintindihan natin na bago mangyari yung paglalakbay natin sa kalawakan, ay muli po nating dadaanin ito sa pamagitan ng mga simbol mula sa banal na kasulatan. Ang sabi po dito sa aklat ng Apokalipsis 22:12, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So, sabi ng talata, darating ang Panginoon, meron siyang dalang gantimpala. Yung pong yung promotion ng space tourism, pupunta doon, pag makabalik at panalo, merong prize. Samantalang ang Panginoon, babalik may dala-dala na. Pagkatapos, ibibigay niya na kaagad yung gantimpala
bago yung paglalakbay. Ang ganda naman nun, no? Nauna na muna yung premyo, yung gantimpala, bago yung ating paglalakbay. Sabi po dyan sa talatang yan. Ngayon, itong binabanggit ng Panginoon na pagdadalhin sa atin ay hindi ito katulad ng mga bansa, lugar na gawa ng tao. Ang kaharian ng Diyos ay hindi katulad ng mga gawa ng ating mga political leaders na palaging nasisira pag inaabot ng bagyo, na uuwi sa walang kabuluhan. No? Ito ay walang pagkasira. Ngayon, magpasimula ho tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Isa uling hiwaga, sabi nga natin sa ating pag-aaral, tutuklasin natin yung dakilang pag-asa sa lilim ng mga hiwaga na nakatala sa Biblia. So since itong ating presentation ay sa pamamagitan ng mga symbol, no? Na akala natin ang hirap unawain at yung mga talatang yun parang walang kinalaman sa kaligtasan. Pero unti-unti natin natututunan nandun sa mga simbolikong mga nakaitala ay naroon yung liwanag kung saan nakasentro palagi sa ating Panginoon. Pakinggan ho natin ang sabi sa aklat ng Mateo. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. So ang Panginoon Jesus mismo ay may binanggit tungkol sa isang pangyayari, yung kasuklam-suklam na paninira na ang sabi niya ay sinalita sa pamamagitan ng isang propeta, si Daniel. Kaya ibig ko sabihin, pansamantala ay sasamahan natin ng ibang aklat, ang Apokalipsis. At ito ay walang iba kundi ang aklat ng Daniel. Gagamitin natin uli yung mga nabanggit nating paunang mga simbolo, yung mga larawan na nandyan sa harapan upang kuhanin ang liwanag ng mensahe na kailangan ng bawat isa sa atin. Nabanggit na rin natin ng mga nakaraan, meron tayong susi. So hindi tayo dito nagmamalaki sa ating sarili na mahusay, may sarili tayong talino, magaling. Ang Diyos ang nagbigay mismo ng susi. Inilarawan ito sa aklat ng Apokalipsis. Ibig sabihin, kung ating susundan ang mga detalye ayon sa kasaysayan, ay makikita natin na ang mga salitang ito ay bukas para sa atin. Kaya, Daniel and Revelation, ito ho ang ating pagsasamahing aklat ngayon. Alam niyo po, yung aklat ng Daniel, maraming mga taong ayaw na basahin. Yung Apokalipsis ayaw nila, yung Daniel ayaw nila. Actually, sa kasaysayan, yung aklat ng Daniel ay binusisi muna to bago naisama sa kanon. Pag sinabing kanon, yung pinagsama-samang mga aklat sa Biblia na nakita nilang nagkakaisa, nagsusuportahan sa isa't isa. Yung aklat ng Daniel ay isa sa kanilang tiningnang mabuti kung ito ba ay dapat isama sa kanon. No? Ngayon, tingnan natin ho, mga kapatid, ang mga propesiya. Simulan natin sa Kapitulo 2, talatang 1 ng aklat ng Daniel, meron pong isang hari na ang pangalan niya ay si Nabucodonosor. Nagkaroon siya ng panaginip. Ang sabi dito, at nang ikalawang taon na naghari si Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip at ang kanyang espiritu ay nagbagabag at siya'y napukaw sa pagkakatulog. So, ang sabi ng talata, dinibigyan ng detalye dyan kung kailan nangyari yung panaginip ni Nabucodonosor. Naka-experience na po ba kayo, mga kapatid, na kayo ay nanaginip, pagkatapos pagising ninyo, alam nyo nanaginip kayo, pero wala kayong maalala kung ano na panaginipan nyo? Meron ng ganon? Kasi ang nangyari, ganon ang naging karanasan ni Haring Nabucodonosor. Naguluhan siya kasi alam niyang napakahalaga ng kanyang napanaginipan. Problema, pagising niya, hindi naman niyang matandaan. Sa mga kaharian, mga kapatid, meron din silang mga kinikilalang matatalinong tao.
Bawat kaharian noon ay mayroong mga nakabukod na mga marurunong na mga tao. Yun ang hingian ng hari ng tulong. Kumbaga sa ating presidente ngayon, ay meron din silang tinatawag na mga gabinete, no? Merong nag-iipon-ipon kung kailangan ko anong plano, ano yung dapat. Ang mga hari, ganun din. Kaya nung hindi maalala ni Nabucodonosor, yung kanyang pangitain, ay pinatawag niya itong mga matatalinong hari o mga bantog kung kanilang ituring doon sa kaharian ng Babylonia. Naroon yung mga manghuhula, yung mga inkantador, mga magician, at saka yung mga taong psychic, kung tawagin sa atin ngayon. Pinatawag niya. Ang buong akala ng hari, mga kapatid, ay kayang-kaya ng mga itinuturing niyang mga matatalinong tao na ipaliwanag sa kanya o kaya ipaalala sa kanya yung panaginip. Kaya nung nandun sa harap, ang sabi ng hari, sabihin niyo sa akin kung ano yung aking napanaginipan. Abay, pambira, kakaiba to. Paano mong nangyari mo, mga kapatid? Matuwa ba kayo kung sabihin ko, mga kapatid, nanaginip ako kagabi. Pwede bang sabihin niyo sa akin kung ano napanaginipan ko? Walang ganon. Pero si Nabucodonosor, ganon, kasi hindi talaga niya maalala ang kanyang panaginip. Kaya ang sabi ngayon nitong mga pinatawag niyang matatalino. Verse 4, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Tama nga naman yung sabi ng mga matatalinong tao kuno ng hari. Hari, walang problema yan, kaya yan. Sabihin mo yung panaginip mo, kami bahala sa kahulugan. Madali kayang mag-imbento, no? Madali, kahit na anong panaginip yan, pwede kang gawa ng kahulugan. Ang problema, hindi nga matandaan ng hari. Kaya, nung sabihin nila ito sa hari, naalaman ng nakita ng hari, hindi pala talaga kayo matalino. Nagkukunyari lang kayo. Kaya, ang galit ng hari ay lalo siyang nagalit. Kaya nagdeklara po siya na lahat ng mga itinuturing na matatalinong tao sa kaharian ay papatayin. Ang sabi ng talata, icha-chap-chap. Pagpuputol-putulin. Parang bupis yung laman nila sa galit ng hari. Sabi ng talatang 10, sabi ng mga tao, walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng bagay ng hari. Inamin nila na hindi nila kaya. Ay wala talagang tao na ikaw na naginip kami magpapaliwanag. Walang ganun, sabi nila. Inamin nilang hindi nila kaya. Alam natin mga kapatid, na mayroong purpose ng Diyos dito sa pangitaing ito. Kaya lang ang hari, wala talaga siyang maalala. Kaya lalo siyang nagalit. Pero mayroon po doong mga bihag, mga taong Israel galing sa lahi ng mga Hudyo. Ito po ay sila Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego. Nakarating kay Daniel yung sinasabi ng hari. Kaya, sabi niya kay Aryok, dalhin mo ako sa hari. Gusto kong kausapin ang hari. In short, dinala si Daniel sa hari at sinabi ni Daniel sa hari na ipapaliwanag niya. Huwag kaagad-agad na i-implement yung utos na papatayin yung mga matatalino. Kasama rin siya sa mapapatay kasi tinuturing din siyang matalino. Bihag nga lang siya sa Babylonia. Sabi niya sa hari, bigyan mo ako ng palugit at isasaysay ko sa iyo yung napanaginipan mo. Ang lakas ng loob ni Daniel. Wala man siyang malay kung napanaginipan ng hari. Anong meron kay Daniel? Bakit? Ang lakas ng loob niya. Hari, ipapaliwanag ko sa iyo. Bigyan mo ako ng ilang araw. Anong ginawa ni Daniel? Siya po ay nanalangin sa Panginoon. At nung siya po ay nakatulog, ipinakita sa kanya ng Panginoon kung ano yung napanaginipan ng hari. Eksakto, mga kapatid. At ang maganda roon, meron pang
bonus. Meron pang kahulugan. Kasi yung sa napanaginipan ng hari, wala namang kahulugan eh. Pero nang ipakita ng Panginoon kay Daniel kung ano na panaginipan ng hari, pati yung meaning, pati yung kahulugan ay kasama. Kaya pinasalamatan ni Daniel ang ating Panginoon. Ang sabi niya sa talatang 23, pinasasalamatan kita at pinupuri kita, o ikaw na Diyos ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas at nagpatalastas ngayon sa akin nang ninais namin sa iyo, sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang bagay ng hari. Kaya ganun ang kanyang pasasalamat. Napakalaki ng patitiwala ng Panginoon sa Diyos. Yung kanyang iniisip na kailangan niya ay talagang ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga ganun mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin, pag tayo nanalangin, sampalatayanan natin na tayo po ay dinidinig ng Panginoon. Ano ang nangyari? Bumalik po siya sa hari, nagipagkita ulit siya sa hari, at ganito ang kanyang sinabi. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa Haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. So, tama yung sinasabi pong nakita ho natin, yung simbolo ng susi. Na-experience po ito ni Daniel. Nagpasimula siya sa kanyang pagsasalita sa hari. Talatang 31, ikaw, o hari, ay nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam at tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. So, yan ho ang larawan na nakita ni Nabucodonosor na pinakita ng Diyos kay Daniel. Kaya ipinapaliwanag isa-isa ni Daniel. Ang sabi niya sa talatang 33, tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Kaya nilagay din po natin dito sa ating tarpaulin yung pangitain na nakita ng propeta Daniel na napanaginipan ng Haring Nabucodonosor. Sabi sa talatang 34, iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan, sa kanyang mga paang bakal at putik na luto at ang mga yaoy binasag. Tapos, ang karugtong na talata sa 35, nang magkagayoy, ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Meron pong short video na paglalarawan po doon sa pangitain. Ayan o. Kung titingnan po ninyo, ang binanggit doon, yung ulo ginto, yung dibdib at kasamang kamay pilak, yung hita tanso, yung paa ay bakal. Yang ulo na ginto na yan at magkakaibang metal, ano? Pababa, ginto, pilak, tanso, tapos bakal. Tapos yung pinakapaan niya ay maghalong bakal at putik. Tapos ang sabi ng talata ay mayroong bato na natibag na hindi malaman kung saan ang galing. Tapos bumagsak at tinamaan yung bahagi ng paa. At yung larawan ay nabasag at hindi na nasumpungan. Yan po ay isa sa mga hiwaga natin pong pinag-uusapan mga kapatid or simbolo, symbolical. Kaya ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin nitong mga bagay na ito? Si Daniel din po mga kapatid ang palibasa isinama na sa kanyang pangitain ang kahulugan ay ito ang sabi niya. Talatang 36. At ito ang panaginip
at aming sasaysayin sa iyo ang kahulugan niyaon sa harap ng hari. Nang marinig kasi ito ng hari, mga kapatid, sobrang tuwa siya. Kung ano yung binanggit ni Daniel ay eksakto, naalala niya, yun nga ang kanyang napanaginipan. Ano kaya ang gustong ipahatid ng Panginoon sa atin, mga kapatid? No? Ano ang mga kahulugan? Sabi ni Daniel, sasaysayin ang kahulugan nun sa hari. Ito, ano ho ang ibig sabihin ng ulong ginto? Talatang 37 at 38, ikaw o hari ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian. Kaya, ibig sabihin, siya yung kumakatawan sa ulong ginto. Kaya kung titingnan natin sa history, mga kapatid, ang Babylon na pinaghaharian ni Nabucodonosor ay naghari noong 605 hanggang 539 BC. So siya ang kumakatawan sa ulong ginto. Sino daw yung ulong ginto, mga kapatid? Sino yung kinakatawanan? Babylonia. Yan ang pinaghaharian ni Nabucodonosor na ang kanyang paghahari ay 605 hanggang 539 BC. Yan ang sinasabi ni Daniel na ang hari Nabucodonosor o yung kaharian ng Babylonia ang kumakatawan sa ulong ginto sapagkat nung time na yon siya ang pinakamalakas na kaharian sa buong mundo. Ang Babylonia, mga kapatid, ay isa sa pinakamakandang syudad sa buong sanglibutan. No? Nandyan ho ang tinatawag po nating hanging garden. Ang buong syudad ay halos napapalamutian ito ng mga ginto. Napakayamang kaharian ang Babylonia. Kaya tama ang pangitain na ito nga ang ulong ginto. Kaya lang siguro magtataka tayo, ginto, tapos yung sunod na metal, pilak, mas mababa sa ginto. Tapos, tanso at bakal. Pababa ng pababa, pero patigas ng patigas. Ang kaharian ng Babylonia, sang-ayon po sa record, ay meron pong 10 milya. At ang palibot niya ay meron pong 16 kilometers. Samantalang kung ikukumpara ito sa Roma, na meron lang pong 9.6 kilometers sa around. Yung Athens naman ay 6.4. So ang layo ng distansya. Ibig sabihin, malaki talaga siyang kaharian. At doon sa Babylonia ay meron tinatawag na templo. The Temple of Marduk. Si Marduk po, mga kapatid, ay Diyos-Diyosa na kinikilala ng mga Babylonia. Ang templo ni Marduk ay meron pong, naglalaman po ito ng 18 tuniladang ginto. Grabing yaman. No? At saka yung kanyang altar, ang sabi dyan, ay merong yung altar mismo, 8.5 tons at saka 7,727 kilograms. So, ibig sabihin, kaya ito inilagay sa record, sa kasaysayan, dahil ang nakalagay sa Biblia mismo, napapatunayan ng history. Hindi naman ito maire-record kung hindi nila napatunayan ito sa kasaysayan. Kaya ang Biblia at ang kasaysayan ay nagtatama. Kung tayo lang po ay pinagkalooban ng Panginoon na maunawaan itong mga bagay na ito, ay maipapaliwanag ho natin ito sang-ayon sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Napaka yaman ng bansang ito, mga kapatid. Kaya nga si Saddam Hussein ay naging modelo niya ang Babylon. Ang gusto niya ang Iraq ay gawin niyang kamukha ng Babylonia. Yan ho ang kaharian ng Babylonia. Kaya lang, problema ay may hula tungkol sa Babylonia.
na hindi na ito maibabalik. Sa Jeremias 51:37, ang sabi po, at ang Babylonia ay magiging mga bunton, tahanang dako ng mga tsakal, katigilan at kasutsutan na mawawalan ng mananahan. Sa 64, at iyong sasabihin ganito, lulubog ang Babylonia at hindi lilitaw uli dahil sa kasamaan na aking dadalhin sa kanya. Kung inyong mapapansin mga kapatid, merong yugto ng panahon lang ang paghahari ng Babylonia. Ano nangyari pagkatapos? Sabi ni Daniel, ay merong susunod na kaharian. At ito po ay ang kaharian ng tinatawag po nating Persya, na kumakatawan doon sa dalawang bisig, at sa dibdib. Ang Persya, ayon sa record mga kapatid, mula noong 539 nang bumagsak ang Babylonia, ay naghari ito hanggang 331 BC. Sabi ko baka isipin ng mga kabataan natin at iba mga hindi alam, bakit pababa yung bilang? Pag BC po mga kapatid ay mula taas, pababa ang bilang. Nung AD, saka lang tayo nagsimulang pataas ang bilang. Pagka ang pinag-usapan ay bilang ng mga taon. So, tumama na mayroong pumalit na kaharian sa Babylonia. Sangayon sa talatang 32, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak. Pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na bababa sa iyo. At ang ibang katlong kaharian na tanso na magpupuno sa ibang lupa. Alam nyo, nung malaman ito na Nabucodonosor, sabi niya, baka tika, parang hindi yata ito maganda. Natuwa na sana siya kasi eksaktong naipaliwanag at naipaalala ang pangitain. Kaya lang, problema, mawawala yung paghahari ng Babylonia. Parang hindi naman siya makapayag. No? Direktahan sinasabi sa kanya ni Daniel na matatapos ang iyong paghahari. Sa isang hari na kilalang kilala at sobrang tiwala na ang kanyang kaharian ay napakalakas, hindi maganda ang dating sa kanya nun. Kaya sa Kapitulo 3 ng Daniel, kung inyong mapapansin, nung matapos na ipaliwanag ni Daniel ito sa haring Nabucodonosor, nagpagawa siya ng larawan, pero ginawa niyang puro ng ginto. Gusto niya baguhin kung ano nakatala sa Biblia. Kaya lang hindi ho nangyari. Dahil po ang Babylonia kung papaano bumagsak sa kamay ng mga Persian, ay ito po ay naganap nung patay na si Nabucodonosor nang ang kanyang may ito tinuturing na apo na si Belshazzar. Nung siya ay nagkaroon ng birthday, naglasingan yung mga sundalo, nagkasayahan, ay doon sinakop ng Medo-Persia ang Babylonia. Si Belshazzar ay nagkaroon ng pangitain. Meron isang kamay na sumusulat sa dingding. Nasa Kapitulo 5, talatang 25 ng Daniel. Ito ang nakasulat na nalagda. Mene, mene, tekel o parsin. Isang paalala sa kanya na may mga malalim na kahulugan. Sa talata din o sa mga talata din ng aklat ng Daniel ay niliwanag ang mga kahulugan nitong mga ito. Ano ang ibig sabihin ng mene? Ang ibig sabihin sa talat 5:26, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at winakasan. Ibig sabihin, talagang ang Babylonia ay nagwakas. Ano naman yung tikel? Mini-mini, tikel o parsin, di ba? Ano naman yung tikel? Sa 27, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Napakalakayas ng kaharian ng Babylonia, pero tinimbang, kulang sa timbang. Sabi ng kahulugan ng salitang parsin, ay ano naman yung peres or parsin. Sa 28, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persya. Kaya kung titingnan po nyo, mula sa talata mismo ng Daniel, na ang sumunod na naghari sa Babylonia ay ang Persya. Sa talata na mismo na yan, ay tuwirang binanggit. Pero ang tanong, papaano nangyari yon? No? Katulad ng binanggit natin, malakas ang paharian ng Babylonia. Pero ano ang detalye sa kasaysayan? Papaano sinakop
ang napakalakas na kaharian ito. Ganito po ang paglalarawan sa kaharian syudad ng Babylonia. Napakatitibay ho ng mga building. Napapalibutan po sila ng makakapal na pader. Kaya lang meron pong ilog na dumadaan sa kaharian ng Babylonia, tumatagos doon sa ilalim ng kaharian, ang Ilog Euphrates na tinatawag. Yan po ay makikita ho natin na dyan ginamit ng Medo-Persia, Media at saka Persia, ang pagbihag sa Babylonia. Merong isang sa kasaysayan, alam natin sa history, merong isang nagtangangalang Cyrus the Great. Alam niyo pa sa Biblia, mga kapatid, bago pa ipinanganak si Cyrus, ay more or less 150 years bago siya pinanganak, pinangalanan niya na siya sa Biblia. Mababasa natin ito sa aklat ng Isaias, Kapitulo 45, talatang 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis, kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko sa mga bansa sa harap niya. Actually, yung dalawang bisig, kung ating titingnan pa yung detalye sa kasaysayan, ang nagplano para sakupin ang Babylonia ay dalawang hari, si Dario at saka si Cyrus. Kaya kung babasahin po ninyo yung Daniel, nung ihulog si Daniel sa yungib ng leon, ang hari doon, si Darius. Kaya lang si Darius ay namatay, at kaya ang nakilala ay si Cyrus. Siya ang napangunahin na gumawa para mapsakop ang Babylonia. Kaya nagkaroon ng tala sa kasaysayan na mayroong tinatawag na Cyrus Cylinder. Hindi na ho ito mabubura sa kasaysayan. Ngayon, paano nangyari na nasakop nila yung kaharian? Ang sabi po sa history, kung inyo titingnan, yung Ilog Euphrates ay pinatuyo nila. Dinivert po nila, naghukay sila ng marami, at yung ilog ay nalihis ang agos, kaya yung ilog na yon ay natuyo. At doon pumasok yung mga sundalo ng Persya sa pangunguna ni Cyrus, at pinatagos po nila doon sa kaharian, sa loob ng Babylonia. Itinaon nila na nagkakasayahan birthday ni Belshazzar, na apo ni Nabucodonosor. Palibasa mga lasing, walang dugong dumanak, nasakop nilang walang kahirap-hirap ang Babylonia, sang-ayon sa tala ng Biblia. Ibig sabihin, natutupad kung ano ang nakalagay at nakasulat dito. Merong ikatlong metal, yung bewang na tanso. Yan ho naman ay kumakatawan sa Greece, sa Gresya. Naghari naman ang Gresya noong 331 hanggang 168 BC. Titingnan po ninyo, mga kapatid, meron lang silang mga yugto ng panahon. Dahil ayon po sa larawan, meron talaga silang mga hangganan. Sino ho ang nakilala sa kasaysayan na nanguna sa kaharian ng Gresya? Yan ho ay si Alexander the Great, isang batang-batang mandirigma, napakatapang, napakagiting sa bakbakan. Kaya ang pagkakilala ng Greece ay, mga kapatid, ay napakabilis ng kanyang pananakop. Kaya tama ang sinasabi sa verse 39, at pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mababa sa iyo, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa baong lupa. Mula sa ginto, pilak, tanso. Ang kaharian ng Gresya, mga kapatid, ay kilala sa metal na tanso. Pinangunahan ni Alexander the Great ang kanyang mga kawal, ang mga musundalo ng Gresya, mula sa helmet, sa breastplates nila, yung mga protection sa dibdib, yung mga panangga nila, shield,
ay gawa lahat po yun sa bronze. Kaya tama, kung titingnan natin mabuti, napaka-accurate ng sinasabi ng Biblia. Natutupad ito sang-ayon sa kanyang pagkakasalaysay. Kaya nga, ang gandang pag-aralan ng mga simbolo, kung alam natin kung paano ipaliwanag itong mga bagay na ito. So titingnan ho natin, i-review natin, Babylonia, yung ulong ginto, Medo-Persia, yung dibdib at kamay, pilak. Medo-Persia, ibig sabihin yung dalawang bansa, Media at Persia, nag-combine. Si Cyrus, ang hari ng Media, at si Darius, ang hari ng Persia. Kaya lang sa history, mas nangibabaw yung Persia na pinangunahan ni Cyrus. Kasi maagang namatay at nawala, gaanong nabanggit sa kasaysayan, yung Persia. Pero sa talata ng Biblia, yan ho ay nabanggit. Puntahan natin yung verse 40. Ang sabi po dyan, may ikaapat. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay, ano po ang sabi? Ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng bagay. Kahit na ginto yan, pilak, tanso, kayang pitpitin ng bakal. Ang bakal ay matigas. Ano naman ang ibig sabihin ng bakal? Anong kaharian naman ito, mga kapatid? Yan ho. Yan po ang sinusuot ng mga kawal ng Roma. In short, ang ikaapat na kaharian na bakal ay kumakatawan sa kaharian ng Roma. Kaya kung titingnan nyo yung kasaysayan, walang ibang malakas na kaharian na pumalit sa Greece, kundi yung Roma. May mga binanggit tayong mga leader sa mga kaharian. Sino ang mga nakilalang leader sa Roma? Ito yung mga Caesar. Kaya sa history, ang dami nyo mababasa. Julio Caesar, Tiberio Caesar, Augusto Caesar. Nagpapalit-palit. Bakit ang daming Caesar? Marami po sila. Kasi ang haba ng paghahari ng Roma. Sa isang historian na si Edward Gibbon, ang sabi niya, na pinamagatan, The Decline and Fall of the Roman Empire. Ang sabi, ang larawang ginto, pilak, tanso, ay kumakatawan sa mga bansa at sa mga hari na nauna dito. Subalit ito ay lubusang iginiba ng bakal na kaharian ng Roma. Isang historian. Kaya ito ho ang haba ng panahon. Kung inyong i-compute yan, mula 168 BC hanggang 478 AD. Mula BC hanggang AD. Kailan ho pinanganak ang ating Panginoon? Nasasakupan ng kaharian ng Roma. Kaya pag binasa nyo po yung four gospel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nang ipanganak ang ating Panginoon, ang naghaharing kaharian, sila po ay ipinanganak sa ilalim ng gobyerno ng Roma. Kaya tama yung history, mga kapatid. Yung nagpatugis sa ating Panginoon, gusto siyang ipapatay, sino ngayon? Si Herodes. Naalala ko, nagbasa ka isang gabi. Di ba? Nung baby pa siya, nakabalita si Herodes na ipapanganak. Nako, baka ito na yung sinasabi ng mga Hudyo. Itinago. Hindi na makita. Kaya lahat ng bata ay ipinapatay. Ibig sabihin, nag-attempt kaagad siya na bata pa ang Panginoon, gusto niya nang patayin. Kaya ang Panginoong Hesus ay nagpasimula sa kanyang ministeryo sa ilalim ng pamamahala ng Roma. At para matupad ang hula, mga kapatid, ay talagang iningatan sila ng Panginoon. Itinakas nila ito papunta sa Nazareth at doon siya lumaki. Yan po, mga kapatid. At hanggang sa paglaki ng ating Panginoon,
Romano pa rin. Si Pilato. Ang iniharap siya. Kaya ibig sabihin, ang talata ng Biblia at kasaysayan nagtutugma, mga kapatid. Balikan natin yung pangitain. Kung ang ikaapat na kaharian ay ang Roma, kung titingnan natin dyan, sunod-sunod yan. Yung head of gold, Babylon. Yung kamay, yung pilak, ay Persia. Yung tanso ay Grisya. At ang bakal ay Roma. Ngayon, doon sa paa, ay sabi ng talata ng Daniel 2:41 ay ganito. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ayan. Ano daw ang ibig sabihin? Bakit bakal at halong putik na luto? Meron bang putik na hilaw? May luto eh. Ano ibig sabihin yan? Yung pong ginagawang palyok. Alam niyo yan, matigas na putik. Nakahalo dun sa bakal. Sa totoong buhay, mahirap pong paghaluin. Abi nga, magpanday nga kayo ng bakal, tapos haluan nyo ng putik kung mabuo. Matatanggal talaga yung putik, di ba? Pero anong magagawa natin? Yun ang tinala dyan. Ano ngayon ang ibig sabihin yan? Sabi dyan, ay magiging kahariang hati. So, ibig palang sabihin, yan paano yan? Medyo pinokus natin. Parang may alipungan lang eh. Sarap siguro magkaroon ng paang bakal, no? Di walang rayuma. Ngayon, pag-aralan natin, ano bang ibig sabihin ng, ba't magkahalong bakal? At sabi doon sa talata, kahariang hati daw. Tingnan nga natin sa kasaysayan. Yan po ay mga suot ng mga tinatawag na mga barbarian tribes. Mga barbaric kingdom. Sila po ay mga kaharian na nakapalibot sa Western Europe na sasakop ng Roma. Ito po yung ancient name ng Western Europe na nasasakop po ng imperyo ng Roma. Yan po yung kanyang mga lumang pangalan. Anglo-Saxons, Franks, Alemanni, Lombards, Burgundian, Ostrogoths, Heruli, Suevi, Visigoths, at saka Vandals. Merong mga bagong pangalan ngayon yan. Yung Franks, yun yung France, Alemanni, yun yung Germany. Hindi ko na makabisado yung iba. Basta yun yung kaharian. Mamaya babanggitin natin yung mga bagong pangalan nila. Yan yung mga kaharian na kumakatawan doon sa paa na may halong putik. Baang bakal na may halong putik. Tingnan po natin. Sabi ng kasunod na talata, at yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Ayan. Yung kaharian na yan, sang-ayon sa kasaysayan, mga kapatid, ay talagang hindi nagkaisa. Napakarami pong mga tao sa history ang gumawa, nag-attempt na pagkaisahin ang Western Europe. Actually, sa harapan ng isang malaking museum ng Western Europe ay naroon yung family tree. Yan po yung mga tao na pinag-asawa nila sa ibang tribo na nasasakupan. Dahil iniisip po nila na baka sa pag-aasawa ay magkaroon ng pagkakasundo. Yung tinatawag na intermarriages. Kaya lang, walay. Bigo pa rin sila, mga kapatid. Ayan po, yung mga kasalang nagawa doon. Si Napoleon Bonaparte, iniwanan yung kanyang asawa at nagpakasal sa iba. Pagpasok, kung pitingnan mo, pagpasok mo sa entrance, ay mababakas mo na yung propesiya ng Biblia na hindi, kasi naka-record na yun eh. Pero sa kabila ng mga alaala niyan, na naka-record, hanggang sa ngayon, hindi pa rin talaga sila nagkaisa, mga kapatid.
Kaya kung babalikan natin yung verse 43, sila ay magkakahalo ng lahi ng tao, ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Narito po yung ilang mga tao sa kasaysayan, mga kapatid, na nag-attempt. Pinatutunayan na datin dito kung gaano ka-accurate, ka-powerful ang salita ng Diyos na minsan binabaliwala lang natin. Sa kasaysayan, si Charles, isa po siya sa nag-attempt na pag-isahin ang Western Europe. Si Charlemagne or si Carlo Magno sa Tagalog, nabigo din siya. At katulad ng binanggit natin sa larawan kanina, si Napoleon Bonaparte, iniwanan niya, nakipag-divorce siya sa asawa niyang si Josephine at nagpakasal kay Louis of Austria. Dahil iniisip niya na baka magawa niya. Ibang lahi yung kanyang pinakasalan, dinivorce yung asawa niya. Pero wala ho nangyari. Kung ano ang natala, yun po talaga ang nangyari. Kaya si Napoleon Bonaparte na isa sa nabigo sa kanyang sinulat, sumulat po siya sa isang journal, ang sabi niya, there will be one Europe. Yun ang kanyang expectation, no? There will be one currency. There will be one language. There will be one government over all of Europe. Pero walang nangyari. Kaya sabi niya, after defeat, after niyang matalo sa Battle of Waterloo, ang sabi niya, God Almighty is too much for me. Wala talagang magawa ang tao, mga kapatid. Yung divided Europe, mga kapatid, na nagre-represent sa paa na bakal ay natupad sa kung paano po siya nakasulat. Ang kahariang ito ay binanggit sa aklat ng Apokalipsis, mga kapatid, pero hindi sa larawang nakita ni Nabucodonosor at ni Daniel, kundi sa pamamagitan ng hayop. Kasi pag nag-aral tayo ng Daniel sa Kapitulo 7, ang larawan ay mayroong tinatawag na parallel prophecy. Pero sa Daniel 7 ay apat na mga hayop. At yung hayop na yon ay binanggit sa Apokalipsis na Kapitulo 17, talatang 12. Nang sabi, at ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapat magsisitanggap sila ng kapamahalaan, paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Medyo nakakalito. Kasi yung hayop na sa Daniel ay hayop siya na mayroong 10 sungay. Sa paa ng larawan, 10 daliri, paliho lang ng tinutukoy. At yung pagkabanggit sa Apokalipsis ay hindi yung larawan ang binanggit, kundi yung hayop. Na sabi dyan, yung, na may 10 sungay, yung 10 sungay na nakita ay 10 hari na nag-ahari sa bawat kaharian. Na hindi nagsittanggap ng kaharian, datapat magsisitanggap sila ng kapamahalaan, pag-ahari sa 1 oras na kasama ng hayop. Tika may... siguro ito ipaliwanag natin sa mga susunod. Kaya alam niyo po yung flag, simbolo ng flag ng Europe, ay inilagay ho nila yung maraming bituin na sumisimbolo o nagre-represent sa maraming bansa na nasasakupan ng Western Europe. Sa kasaysayan, kahit na yung euro, currency, ay resulta ito ng pag-attempt nila na magkaroon ng pagkakaisa. Pero hindi ho talaga naganap, mga kapatid. Sa talatang 14 ng Kapitulo 17 ng Apokalipsis, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat at nananaig din. Hindi pa tayo tapos sa larawan, may bato pa. Ano ang ibig sabihin ngayon nito? Na sa panahon ng divided kingdom, mga kapatid, ay merong mga kaharian at kapangyarihan na lalaban sa kordero. Sino nga ho yung kordero? Si Jesus Christ. Pero, mananalo ho ba sila? Balikan natin yung Daniel. Iyong tinitingnan hanggang sa, kung tinan niyo yung larawan, hanggang sa may natibag na isang bato,
hindi ng mga kamay na tumama sa larawan, sa kanyang mga paang bakal at putik na luto at ang mga iyo'y binasag. Kung titingnan ho ninyo, yung larawan, ginto, pilak, tanso, saan tumamang parte yung bato? Sa paa. Bakit hindi sa ulo? Patay sana agad eh. Bakit sa paa? Ibig sabihin, yung mga kaharian ay tapos nang nangyari. Tayo ay nababuhay ngayon doon sa bahagi ng paa. Kung saan tayo nabubuhay, doon tatama yung bato. Kaya bato-bato sa langit. Huwag na muna nagtultungan. Iba ang ibig sabihin eh. Sino ang kinakatawanan ng batong yun? Winasak niya yung kaharian. Sabi doon sa binasa natin talata sa Apokalipsis, yung mga kaharian yan, makikipagbaka sa kordero. Pero yung bato, pero hindi sila mananalo. Ibig sabihin, yung bato na yon ang tatapos sa lahat ng kaguluhan at mga kilalang malalakas na bansa na nangyayari sa atin. Yun ho ay ang ating Panginoon. Kaya nga sabi sa 44 ng Daniel, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon, maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Walang binatbat pala yung bakal sa bato. Mag-experiment kaya kayo bukas. Subukan mong pukpukin ng bato yung bakal. Ano kayong mababasag? Sa totoong buhay, hindi kaya ng bato wasakin ang bakal. Pero sa pangitaing ito, na kung paano natin napatunayan, hindi kayang baguhin ng sino mang makapangyarihang tao, yung batong yon ay hindi basta ordinaryong bato. Yan ho ay tumutukoy sa ating Panginoon at sa kanyang kahariang itinatag doon sa langit. Kaya nga hindi malaman, nasa taas galing yung bato na umiikot hanggang sa nahulog at tumama doon sa larawan, sa paa. Nang ibig pong sabihin, mga kapatid, sa ating kapanahonan na tayo ay nandoon na sa bahagi ng mga kaharian na hindi magkasundo. Kahit na nga pamilya ngayon, hindi magkasundo, nandito na talaga tayo sa panahon na ang hirap magkaisa. Doon ngayon darating ang Panginoong Hesus. Kaya itong ating pag-aaral ay hindi lang basta ito imagination, hindi lang ito basta kwento-kwento. Meron itong malalim na kahulugan sa ating mga buhay, mga kapatid. Nandito na tayo sa panahon na darating ang ating Panginoon. Ang sabi ng Apokalipsis 11:15, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At siya'y maghahari magpakailanman. Natandaan ho ba natin, mga kapatid? Sino yung nakatanda? Pakaan ng ating pinag-aralan. Sino yung nakaunawa? Pakitas nga ang kamay. Alam ko naman naintindihan nyo. Malinaw ho ba, mga kapatid? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang nakatala sa Biblia mula noon, base sa kasaysayan, ay nagaganap sa kung paano ito nasulat. Ibig sabihin, kung nangyari na yung Babylonia, yung Medo-Persia, yung Grisya, yung Roma, at ang kahariang hati na kahit anong gawin ng mga kilalang tao, hindi talaga nagkaisa. Walang kaduda-duda. Yung bato ay mangyayari yung pagdating ng ating Panginoon. Ang tanong ngayon, handa ho ba tayo sa pagbagsak ng batong iyon? Handa ba tayong salubungin ng ating Panginoon na nangakong darating? Baka naintindihan natin lahat ito. Pero hindi naman tayo handa at ayaw naman nating paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon. Kung tayo po ating isusukong ating mga buhay sa Diyos, mga kapatid, pag nakita na ho natin ang larawan, ang langit na bukas, na dumarating ang ating Panginoon, meron po tayong sasabihin. Ito ho ang nakatala sa aklat ng Isayas. Sa 25, ang talata ay 9. At sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya, at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Sino ho ba yung babalik? Sino po? Sino yung darating na hinihintay natin? Ano ang sabi ng mga maliligtas? Sino si Jesus? Ano ang kanyang katangian? Sasabihin sa araw na yon, narito,
ito'y ating Diyos. Kaya huwag ho kayong maniwala doon sa nagsasabi, hindi Diyos si Kristo. Malabong makasalubong yon. Dahil ang sigaw ng maliligtas pag nakita ng Panginoon, naritong ating Diyos. E paano kung paniniwala mo tao siya? Hop! Tao yan. Hindi mali na yung Biblia. Eh, ang dami kayang ganyan ngayon. Ang Panginoong Yesus na tumubos sa atin, sa kanyang kalagayang Diyos, nagkatawan tao para tubusin tayo sa ating kasalanan, nagpakahirap, napako sa cross. Nangakong madarating. Tama ang pangitain na ito po ay naintindihan ni Haring Nabucodonosor. Kaya si Haring Nabucodonosor, kahit siya hindi mananampalataya sa tunay na Diyos, ay kinilala niya ang tunay na Diyos at nakarating siya sa katotohanan sa pamamagitan ni Daniel. Hari nawa mga kapatid, mga kaibigan, na ang pangitain ng Haring Nabucodonosor at ni Daniel na nakita natin napakagandang mensahe. Makasama tayo sa mga pinangakuan niya ng buhay na walang hanggan. At ang tanging paraan ay tanggapin niya natin siya sa ating mga buhay. Sa gabing ito, yung tumanggap sa Panginoon ay hinihilingan kong tumayo at tayong lahat ay muling lalapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Dakilang Diyos, narito po ang inyong mga anak. Sila po ay nakapakinig ng mahalagang mensahe ng kaligtasan. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang kanilang mga pagpapasya, ang kanila pong mga mahal sa buhay na nila kasama. At maging ang kanila pong mga gawain, trabaho, at kalusugan. Aming ginagawa ang mga bagay nito sapagkat nais po namin ng ayong mga kapatid at kaibigan ito ay makasama sa paghihintay at paglilingkod sa inyo. O dakilang Diyos, nakatayo kami sa inyong harapan. Sinasampalataya na namin, tinatanggap namin kayo sa aming mga buhay. Kahabagan po kami, tanggapin kami sa inyong kaharian. Makasalanan po kami, Panginoon. Marami kaming mga kahinaan at karumihan. Subalit, salamat sa inyong pag-ibig na inyo kaming tinanggap at inyo kaming pinatawan sapagkat kami po ay sumasampalataya na kayo ang Diyos ng pag-ibig. Panginoon, salamat sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Salamat sa pagkakataon na inyong niloob na mahayag ito sa lugar na ito ng New Agutaya. Uuwi po nawa kaming ligtas, pinagpala, may kapayapaan sa aming mga buhay at kami po ay bumalik kinabukasan na taglay ang pananabik upang patuloy pang tuklasin ang dakilang pag-asa sa lilim ng mga hiwaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen.